Paano nga ba gamitin sa tama ang has, had, at have, at kailan ito dapat gamitin? Para madaling maunawaan natin kung paano nga ba gamitin ang has, had, at have, kailangan alam mo na ang kaibahan singular at plural, nouns at pronouns. Ang ibig sabihin ng singular ay single o nag-iisa. Ang ibig sabihin ng plural ay dalawa o mahigit pa. Singular, he, ang ibig ipahiwatig ay siya para sa lalaki. She, ang ibig ipahiwatig ay siya para sa babae. Plural, they, ang ibig ipahiwatig ay sila. We, ang ibig ipahiwatig ay kami. Flowers, may literang S sa dulo, ang ibig sabihin ay mga bulaklak. Bird, ibig sabihin ay isang ibon at nabibilang ito sa singular. Sa wikang Ingles ang salitang has, had, at have, ginagamit ang mga salitang ito upang ipakita ang pag-aari. Ang has at have ay ginagamit para ipakita ang pag-aari ngayon o sa wikang Ingles ay tinatawag na present tense. Gagamitin ang salitang has kung ang nagmamay-ari ay iisa lang. Gagamitin ang salitang have kung ang nagmamay-ari ay higit sa iisa. Halimbawa, she has a lovely dog. Ang ibig sabihin ay siya ay nagmamay-ari ng aso ngayon. They have a lovely dog. Ang ibig sabihin ay sila ay nagmamay-ari ng aso ngayon. Halimbawa, she has 2 dogs and 2 birds. Has pa rin ang gagamitin kasi isa lang ang nagmamay-ari ng 2 pusa at 2 ibon kundi si she. Halimbawa, Philippines has more than 7,000 islands. Has pa rin ang gagamitin kasi isa lang ang nagmamay-ari ng mahigit 7,000 island kundi ang Pilipinas. Halimbawa, our neighbors have cats. Have ang gagamitin kasi higit sa isang kapitbahay ang nagmamay-ari ng mga pusa. Halimbawa, the dogs have 3 meals a day. Have pa rin ang gagamitin kasi higit sa isang aso ang kumakain ng 3 beses sa isang araw. Halimbawa, I blank an apple inside my basket. Alin ang tamang sagot, has o have? Alam naman natin na ang subject na ay iisa lang. Have ang tamang sagot, kasi ang pronoun sa salitang I at you ay parating plural ang kanyang mga verb. Had, ginagamit para ipahiwatig ang pagkawala ng pagmamay-ari ng isang bagay o isang tao. Had, ang gagamitin kapag tapos na o past tense sa wikang Ingles kahit isa o higit pa ang nagmamay-ari nito. Halimbawa, she had a lovely dog. Ang ibig sabihin siya ay nagmamay-ari ng aso noon. Maaari na yung aso ay nawala o patay na kasi had ang ginamit. Ibig sabihin nakalipas na o sa wikang Ingles as past tense. Halimbawa, they had a lovely dog. Ang ibig sabihin sila ay nagmamay-ari ng aso noon. Had ang ginamit, kasi nakalipas na o sa wikang Ingles ay past tense. Halimbawa, our neighbor had cat. Had ang ginamit. Ibig sabihin nito dati yung kapitbahay nila ay may pusa. Maaring yung pusa ay nawala o ninakaw kasi had ang ginamit, ibig sabihin ay nakalipas na. Magkaroon muna tayo ng munting pagsusulit, upang masukat at malaman natin kung meron bang natutuhan sa video na ito. John, blank, an appointment to meet the Pope today. Has, have, o had. Alin ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay has. Ang ibig sabihin ay si John, singular, ay makikipagkita sa Papa ngayong araw, present tense. Emily, blank, a wonderful time at her friend's birthday party yesterday. Has, have, o had. Alin ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay had. Ang ibig sabihin ay napakasaya ni Emily, singular, sa birthday party ng kanyang kaibigan kahapon. Past tense.
Some children, blank, a special talent for music, while others excel in sports. Has, have, had. Alin ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay have. Ang ibig sabihin ay children, plural, ay may espesyal na talento sa musika at yung iba ay sa palakasan. The cats, blank, claimed the sunniest spots on the windowsill. Has, have, o had. Alin ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay have. Ang ibig sabihin, cats, plural, inangkin ang pinakamaaraw na bahagi ng bintana. The kids, blank, planted a vibrant garden of wildflowers, attracting butterflies and bees. Has, have, had. Alin ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay have. Kids, plural. Ang ibig sabihin ay nagtanim yung mga bata ng mga ligaw na bulaklak, na umaakit ng mga paru-paro at bubuyog. He, blank, always dreamed of becoming a pilot. Has, had, have. Alin ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay had. He, singular. Dream, past tense. Ang ibig sabihin noon pa man ay pinangarap niyang maging piloto. Sana ay may natutuhan ka sa video na ito at huwag kalimutan pindutin ang like button, share at mag-subscribe para ma-update sa mga bagong video.